Yan, hello mga tropa hits, welcome ulit sa ating channel. So ito po ulit si JR Doria TV. Mag-update po muna tayo dito sa Pasig River Esplanade. Dito po muna ako nagtungo sa area po ng Phase 4. Sa ngayon po kasi itong Phase 4 na to ay hindi pa open muli sa public, pero ongoing naman po dito ang ating clean up at maintenance dito sa area, mga kababayan. Yan, so ngayong araw po ay February 27, 2026. So samahan niyo po ulit si JR Doria TV. Mag-update po muna tayo dito sa Pasig River Esplanade. Kamustahin natin kung ano po yung mga pagbabago dito sa area po ng Phase 4. Yan, so tara guys, simulan na natin. Yan, dito po sa area po ng Phase 4, kahit na po wala po tayong nakikitang namamasyal, regular naman po ang maintenance dito at saka clean up operation dito sa lugar po ng Phase 4. Yan, syempre para mapanatili din maayos tong lugar at malinis tignan, diba? Ayan, kung mapapansin niyo po, meron po tayong in charge dito na naglilinis sa area. Kahit wala po na mamasyal, inaalagaan po nila itong pasyalan. Kahit napansin natin itong lugar na to may namamasyal, kaya lang paunti-unti lang po kasi sarado pa rin po yung ating daanan papunta dito sa area po ng phase 1 papasok dito ng Phase 4. Tapos yung ating mga food stall dito sarado pa. Tapos maging ang ating Loton Ferry Station hindi pa rin naman po nag-ooperate. So abangan natin kung kailan po ito mag-ooperate, then para ma-open natin po ito sa public, mga kababayan. So ito po muna yung itsura ng ating esplanade dito sa area po ng Phase 4, na dati po dito sa lugar ay hindi natin mapasyalan, pero ngayon nakakapasyal na tayo at maganda na po yung lugar na to, no? Diba? At malinis pa. Saka well maintained po ng ating in charge na Pasig River Esplanade Group na nagbabantay po dito. Yan, sa time check natin ay 5:54 na po ng hapon. So ilang minuto na lang po at mag-aalas 6 na rin, mga kababayan. Kaya puntahan natin itong bandang Arroceros Forest Park. Silipin natin kung ano yung mga pagbabago dito, kung meron bang mga inaayos o same pa rin naman. Yan, tapos ito pa rin po yung malaki nating yung footbridge. Yan, hindi pa rin po naayos. Grabe, sayang, no? Sayang yung budget dito. Napakapalaki pa naman po ng budget, pero hindi din naman po napakinabangan, diba? Ito yung mga project na sablay, diba? Kumuha ng pondo pero hindi naman nagamit, diba? Pero masaya pa sila etong sa project na to. Ito, panahon pa po ito ng unang administration ni Pangulong Duterte. Ayan, hindi natin alam kung sino in charge na ito at bakit hindi po ito natapos. Tapos ito naman po yung mga food stall or kiosk natin, nakabantay po muna dito. Nag-aantay kung kailan po ito mabubuksan at ayan, magagamit, mga kababayan. Yan, kahit paano po malinis po ang ating Ilog Pasig. Yung problema lang po dito, na-stock yung mga basura at saka yung water lily po. Ayan, na-stock dito sa footbridge, naharangan kasi at hindi na po umaagos yung tubig dito, no? Hindi po naaabot ng pag-agos. Yan, tapos itong ferry station natin hindi pa po nailalagay yung signage. So waiting pa rin po tayo sa opening nito. Yan yung mga lamppost po dito na ikabit na, pero hindi pa po siya binubuksan. Yan yung mga lamppost. So okay na yung lamppost dito.
Yan, tapos ito pa rin po yung Quezon Bridge natin. Yan, may napansin pala tayong malaking tubo dito, no? Yung kulay orange papunta ng itaas. Yan, hindi ko sure lang po kung connected ito sa pailaw dito sa may tulay. Etong tubo na to. Ayan. Tapos ito yung hagdanan na papunta na po sa taas naman. Yan, so ito pa rin po yung itsura ng ating phase 4. So nag-aabang po rin tayo kung kailan po ito mabubuksan at dadami po yung mamasyal dito sa area. Yan, napakatahimik po dito sa ating pasyalan. Yan, kumbaga tinapos po muna lugar dito, then tinanggal po yung mga nakatira na informal settler po muna. Pero for the meantime, sinarado po muna para, ayan, siguro may mga aayos-ayusin pa sila dito. Ayan, dito, ayan, hinarang muna, so hindi tayo makakapunta doon sa kabila. So hanggang dito lang tayo. Ayan, so ito po yung paligid dito po sa ilalim ng tulay. Dito sa Quezon Bridge po. Yan, kung dati po ginagawa pa lang to, nag-iikot tayo, pero eto tapos na po. Nakakailang month na rin etong ating esplanade, no? Simula na itapos po ito ng October. Yan, so nag-aantay pa rin po tayo ng panibagong project kung kailan po masusundan. Yan, punta na tayo sa kabila mga tropags. Silip naman tayo doon sa phase 1 at saka sa hanggang dulo po ng esplanade naman. Yan, bali guys, nandito tayo sa MacArthur Bridge. Ang ating pailaw dito ay hindi pa po nabubuksan. Itong mga curtain na LED, so hindi pa gumagana siya. Ginawa lang po siya pero hindi pa po plinay. Ina-expect din natin sana na etong curtain na LED is bubuksan nung New Year's ng Chinese New Year, kaya lang hindi naman po na open to, so ginawa lang po siya. Pero eto tapos na rin, kaya lang hindi pa po siya na-operate. Baka inaantay din siguro yung opening netong ating phase 4, so bago po siya i-open din. Kumbaga ginawa lang po muna siya for now. Ayan, so alamin pa natin kung ano pa yung mga idea na gagawin nila, kung bakit hindi po muna binubuksan itong area po ng phase 4. So for the meantime, ito po muna yung ating itsura ng MacArthur Bridge. Yung makikita nyo po yung mga tubo dito, no? Ayan, dami. Yun, sa itong mga food stall pa rin mga guys, antabay pa rin po dito, no? Waiting pa rin po kung kailan po ito mabubuksan. So wala pa tayong information kung kailan ito mag-open. Yan, maging ito din po ang ating pailaw, wala pa rin po, hindi pa rin naman po nag-open mga tropas. Yan, so antabay pa rin po, pero tapos na po itong pailaw dito, no? Pero hindi pa lang po siya binubuksan para mag-operate na po dito sa area po ng phase 4. So mapansin po natin na wala pong katao-tao dito mga tropas, at hindi po pinapapunta yung mga kababayan natin, yung mga namamasyal dito po sa area ng phase 4 po muna, hanggang po umabot tayo doon sa Arroceros Park. Kaya wala pa rin po tayo napapansin na mga tao na mamasyal po doon. Yan, kung mapapansin nyo guys, mahaba po yung food stall dito, no, na bakante pa rin po. Yan. So eto, nakaabang po muna sila. Tapos pala mapansin po pala natin, meron po silang mga pattern, no?
Ayan, o palatandaan na may mga in-circle sila. Ayan, kung mapapansin nyo po. Ayan, di ko lang alam kung para sa itong ano yung nilagay nila na marker. Ayan, marker, naglagay sila na mga bilog-bilog na kulay blue. Ayan, maging dito din po at saka doon kabilaan. Ayan, so naglagay sila. Ayan, hindi natin alam kung para saan yan. At least may idea tayo na naglagay sila ng marker. Ayan na, dito. Ayan, tapos may ano din, no? Tarang tinakuan nila. Ayan, maging dito din po. Ayan, naglagay sila. Ayan, so marami din pong food stall na nandito. Ayan, so wala pa tayong update kung i-operate nila o for the meantime nilagay lang muna nila dito sa taas para hindi lang po siguro masira yung ating mga food stall. Yan, so ito po yung area ng phase 4 po. Yan, na nakahilera po yung ating mga kiosk, mga bayogong kiosk na hindi pa rin po naman siya napipinturahan. Yan, nakapaglagay na din po sila ng mga trash bin dito sa area na ilatag na. At saka yan sa mga signage po, palatandaan na wag po yung mga bawal-bawal, strict area. Yan, nilagay na din po nila. Yan, mapansin na naman natin yung mga basura na nagkalat na naman dito sa area ng Pasig River Esplanade. Yan, sana matanggal po ito mga basura. Yan, ano po ngayon, high tide. Yan, so ngayon po ay Friday, February 27. So ilang araw na lang po. Bukas na po yung pinakalas ng ating February. February 28. Then papasok na po ang March naman. Yan, so ito muna yung latest update natin dito sa Pasig River Esplanade mga kababayan. Yan, so thank you po sa walang sawang pagsuporta kay JR Doria TV. Ayan, ingat-ingat po kayo at pagpalain po kayo na may kapal. God bless po mga kababayan.